Ito ang atin ngayon na discover na mga bilog at mga bahay ng insekto na tinatawag na anay. Kung makikita natin dito sa portion ay nakumuplad yung mga dahon o damo. Ngunit kung mapapansin natin may mga bukol-bukol yung lupa, yun po yung mga bahay ng mga insekto or lamgam na ang tawag ay anay, yung nakakasira sa bahay na mga kumukotkot kahit sa mga building. Ay ito po ay na lugar na atin na discover ay mga bahay po ito ng mga insekto na sa tawag na mga anay. Itong mga bukol-bukol na lupa, kung makikita natin ay hindi natin sila makikita na nasa taas, ngunit underground po sila sa ilalim, nagtatanil. Kaya ito ay pupuntahan natin na isang malaki na bukol na lupa na ang tawag daw dito, sabi sa karamihan, ay bahay daw ng diwindi. So bahay po ito ng anay or mga lamgam na sumisira sa mga haligi o pader o mga building. Nga ito yung kanilang daanan, nagtataniling sila para kunin yung mga nilalaman or sa loob ng kanilang target. Bago tayo magpapatuloy, welcome po sa Green Discovery Channel at huwag po tayo magsawa sa ating pagsusubaybay at shout out po muna sa ating mga nag-subscribe. Salamat po sa inyong suporta sa ating channels. Shout out kay Real Mix Vlog, shout out kay Dayan, shout out po kay Ri Calamba Vlog, shout out po kay Isabel Martin Nugal, shout out kay Ling TV, shout out po kay Ara-Ara ng Kahapon. Siguro alaala po ito, sir. Shout out po kay Jonathan Castroverde and shout out kay Wayne Vlog TV, Oragon. Sa hindi pa po nabanggit na mga pangalan, sa next po natin na videos, at ito po ngayon ang atin mapapanood at sa mga taga-subaybay, mga treasure hunter, shout out po, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Itong atin ngayon na discover, kumuna po ito, ngunit ay atin binuksan. Ang doon sa mga bahayan sa bukol-bukol na lupa ay wala po sila doon. Ngunit sa 30 meters dito po natin natagpuan, nag-underground po itong mga anay, ay ang bahay po nila ay ito po na para siyang ng utak ng tao, kung makikita natin ay ito ay malalaki siyang mga para siyang bukol-bukol nga ito yung kanyang bahay sa ilalim. So na-discover natin ito na hindi ko rin inaasahan na mayroon anay sa loob dahil po ay naghuhukay lang sa kubo, maglalagay ng poste. Ito po yung natumbok. Kaya ito nakita natin. Hindi po ito sinadya na atin talaga hukayin. Ngunit sa atin ngayon pag didiscovery, itong mga putik ay para po simento na ating makikita. Ayan po yung parang brain ng tao or na hugis nito. Malambot siya. Ang amoy nito ay parang siyang honeybee. At ito ay dinahandahan natin. So liksi kumagat, medyo masakit. Pag kumagat ito sila, ay talaga baon sa ating balat. Ay malas ko lang ay hindi ako nakagwantes, pero tinitiis ko na lang yung masakit itong kagat niya. Ay ito yung makikita natin, yung bahay nila ay meron siyang mga butas-butas. Dito sa ilalim, kung mapapansin natin,
ay mayroon siyang kakaiba na yung mga kasamahan niya ay yung mga na namatay na sila na mga kasamahan ay diyan din nila inililibing sa katabi nila itong mga insekto na ito. Ito pag kumagat siya ay magugulat tayo dahil magdudugo yung balat pag kinagat ang ating parte ng kamay or saan man silang tumama. So sa iba nito mga engineers, pag naggagawa sila ng mga building or mga bahay ay nilalagyan po nila ito ng anti-anay, yung chemical na yun, solibnum, ano ba yun? At yun ang nilalagay nila para sila umalis. Ngunit ito talaga ay normal ito sa lupa nga sila ang nakatira. Kaya kung makikita natin ito, ang kanilang bahay, ito ay malakas talaga kumagat, ay kamukha din nila itong kanilang cave. Kung makikita natin, kamukha nila ng kanilang image, yung tirahan nila. Kung makikita natin, busisihin natin maigi, ay kumakagat na nga mga ito, ay tingnan natin ito, may butas. Oops, nagulat ako dahil ay masakit talagang kumagat, mahirap talaga dukutin na hindi tayo nagpaalam. Ngunit ito, kung makikita natin ay kahugis nila itong mukha. Anay talaga yung kanila ding bahay. Ayan, dalawang lagusan or cave. At malalim po ito pababa. Nag-underground tunnel po sila. Nga ito ay hindi natin sinadya na hukayin. Ngunit na-discover nga natin ito dahil nga sa paglalagay ng haligi. Nasa 1 foot kalahati po ito, bali isang ruler kalahati ang lalim nga natagpuan natin itong pinaka small nila bahay. Doon sa malayo, yung malaki, wala tayong makikita sa taas kundi nasa ilalim, mga ka-discover. Dito sa gilid, meron tayong napansin na mga malapot na putik na hinahakot nila dito sa kanilang mismo tirahan. Kung makikita natin sa loob, marami silang mga yung napapatay na diyan lang sila sa gilid. Ito nga yung hugis, parang ulo ng anay din. Ayan, di ba ang ganda na ang galing nila gumawa. Gumamit na ako ng stick dahil ay magugulat ka pag kinagat ka nila ay bigla babaon yung mga ngipin nila sa balat. Sa nais ganito, kailangan gumamit tayo ng guwantes. Ayan, kinagat na naman ako. Ayan, bumaon nga. Ang ngipin nila po ay napakatulis. Pag kumagat sila ay masusugat yung balat, mga ka-discover. So sa mga bata, sa mga matanda ay kailangan gumamit ng guwantes. Talaga magdudugo yung kamay natin. Huwag natin i-sacrifice yung kamay. Ito lang, wala akong guwantes, kaya sa ating pag-discover, tinitiis ko na lang po. Ay hindi naman ito makaka-epekto siguro. Ngunit continuous. Dito sa ilalim, ito yung mga kanilang mga kasamahan siguro, mga dry na, ay marami po ito sa gilid. Ito yung mga waste nila o mga kasamahan nila na sa gilid nila. Ang di natin alam, baka din sila ay nagkakaroon sila ng
mga paglalaban-laban diyan. Hindi natin talaga maispatan ng maigi. Ito yung kanilang takip bago yung lupa, ay napakaganda nila gumawa ng nest or tahanan na malambot ito. Pag nahahanginan o kaunting hawak lang ay na ano siya, nasisira. Pero kung doon pa sa lupa, hindi pa nahanginan, ay matigas, mga ka-discover. Ito ay nakaka-amazing ang kanilang paggawa ng kanilang tirahan sa ilalim pa ng lupa, na malalaki itong insekto na nakakahinga sila sa ilalim ng lupa. Kahit siguro kung meron ito sekreto na maliliit na pasin para pumasok yung hangin, kaya hindi sila namamatay. Ito yung taas ng lupa. Akala natin wala sila doon sa ilalim, pero nandoon ng mga discovered natin. Ito yung lugar nila. Ang ganda ng mga bukol-bukol na mga yan sa unahan ng mga bahay nila. Pero kung huhukayin mo diyan sa kanilang bukol, ay wala po tayong makikita. Ngunit dito sa 30 meters na sa north direction, ay doon na aksidente natin mahukay o ma-discovery na diyan pala ang kanilang bahay. Kung hindi tayo nagawa ng kubo ng haligi nga itutusok, ay hindi natin ito silang madidiscovery or makikita. Sa iba naman talaga naispatan, pero ito grabe pagkatago nila. Makikita ito natin sa mga haligi, sa mga kahoy, pag tinatanggal natin yung mga materials ay nandun sila sa ilalim. Pero ito talaga yung bahay nila na tumbok natin. Marami ng kagat sa kamay ko na ito sila nagkukubre, didedepinsahan nila yung bahay nila kasi inaatake. Akala nila na talagang yung kalaban, no? So ngayon, tingnan natin yung hugis niya. Parang mukha ng alien. Iyang bahay ngayon nasira kaunti kay malambot. Ito napakalagkit na parang clay na hindi natin maintindihan na ito ay kanilang talaga na bahay. So dito sa kanilang gilid ay meron tayong naispatan na bilog or na parang ano ito, titingnan natin maigi ito. Bilog na itim na parang maliit lang sa geolins ito. Nakakamangha dito ko ngayon, nagtataka bakit may itlog itong mga anay. Hindi lang ito ang tumambad, ayan sa kanilang bunganga, ay nagtataka ako na parang minerals ito, naghahakot sila ng minerals. Yung mga, para siyang gold dust, hinahakot nila mga ka-discover. Itong bilog, ipo-pull out natin, matigas na para siyang bato. Ito yung itlog niya, diyan. So paano ito, siguro yung pagkain or ano ito, hindi natin maintindihan. Na posible nga hinakot nila ito sa kalaliman o sa lupa. O hindi man natin masasabi ito na waste nila. Ito mga ka-discover. Nang sinubok ito sa gadget ng metal detector or gold detector, nagpa-function dito. Grabe yung gravity niya, ang pagka-analyze ko dito mga ka-discover, ay isa itong minerals or gold dust na naghahakot ang anay.
itong insekto, iniipon nila kung saan man itong galing sa ilalim ng lupa, mga ka-discover. Hindi pula ito iisa. Meron po siyang mga puti dito na na-recovers natin. Kung makikita natin, ito ay mga bilog-bilog akin ibinalik na napakatigas, hindi basta-basta mabasag. Meron pa dyan sa ilalim mga 3 siguro or 4 na mga bilog. Sa susunod natin na episode ay gagamitan natin ito ng detectors ng sinasabi nilang metal or gold ay nagpapangsyon dito, mga ka-discover. Abang na lang po natin. Imposible nga minerals nga ito yung iniipon nila ng mga bilog-bilog. Ito po, kung makikita natin, may puti sila. So ngayon, ito lang ating ngayon makikita. Maraming salamat po at huwag po makalimot mag-subscribe sa ating munting channel. Bye-bye, maraming salamat po. God bless.